kaalaman ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Iyak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Kahit anong sakit ang aking naranasan, yan ay ayokong kanyang malaman. Mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Kay tamis na araw ng pagmamahalan, ang akala ko'y walang hangganan. Ang pag-ibig ko nito, luwang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya't sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalan mo ay magbago.
mga araw na nagdaan. Kailan ay hindi malilimutan, kay tamis na araw ng pagmamahalan, ang akala ko'y walang hangganan. Ang pag-ibig kong ito, luwang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya't sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran mo ay magbago. Ang pag-ibig kong ito, luwang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran mo ay magbago. Magandang gabi po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood sa ating YouTube channel. Kundi man at iba pa, Cecil, bumati ka na. Magandang gabi po sa lahat. Kami po ay inimbitahan kayong lahat na manood at makinig dito sa amin sa YouTube channel ng Kundi Man at Iba Pa. Diyan lamang po kayo at huwag kayong aalis. Nick. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig. Oh. At ganoon din doon sa mga kapitbahay ko. Saan? Awitan ko kayo ngayon ng pangharana. Sige. Saan mo kapitbahay? Saan mo sila kapitbahay? Diyan sa Sa Agam. diyan sa may bumbero. Yan si Nick Corong. Yan. Yung programa natin, minsan meron tayong panauhin, minsan available sila, minsan hindi. Kaya minsan tayong tatlo lang. Pero si Kuya Eddie talagang darating na din siya. Susunod. Sa susunod daw na Sabado. Pwede na. Oo, yun. Ganun. So, medyo magbabago na naman uli yung format natin sa Sabado. Ayun. So, ang susunod naman na aawit ay si Cecil Santos. Pag-ibig ko'y ibang-iba ni Cinderella. Ayan. Bakit kaya ibang-iba yung pag-ibig niya, no? Ang dahon ay nalalanta, ang hangin ay nag-iiba. Pag-ibig ko'y hindi tulad nila. Ang araw ay nagkukubli, pagsapit ng hating gabi. Ngunit pag-ibig ko'y ibang-iba. Sa bawat sandali na makapiling ka, ang puso ko'y lalong sumasaya. Pag-ibig ko sa'yo'y ibang-iba. Buhat nang makilala ka, ang buhay ko ay sumigla. Pag-ibig ko sa'yo'y ibang-iba. Sa bawat sandali
na makapiling ka. Ang puso ko'y lalong sumasaya. Pag-ibig ko sa'yo'y ibang-iba. Sa bawat sandali na makapiling ka, ang puso ko'y lalong sumasaya. Pag-ibig ko sa'yo'y ibang-iba. Pag-ibig ko sa'yo'y ibang-iba. Ayan, si Cecil Santos, Pag-ibig ko'y ibang-iba. Mga sikat na kantahan niya nung araw eh. Magandang gabi at pa-shoutout daw sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lalo sa barangay ni Nicorong, dyan sa Agam, at sa Quezon City kaila Kaunlaran. Barangay Kaunlaran naman sila, Cecil. Kami naman, napakarami kasing gustong magpa-shoutout. Baka matapos yung program natin. So, isa-isahin lang natin. Yung mga taga-Lipa, Batangas, alaay sila Walter Sunyo. Kumusta kayo diyan? Ayan. Tapos sila ate Violi Yap. Kanina magkakasama kami niyan eh. Si Josephine Katindig na taga Bulacan. Yung mga taga Japan, sila Juni Tatsumi. Yung taga nasan ba siya? Nasa Germany. Si Kathleen. Ayun, sino pa? Sa Santos family, shout out po. Ayun, Sa shout lahat out ng daw. mga nakikinig. Shout out daw sa lahat ng mga Sa Cruz na Ligas, yan po ang mga dyan ang po sa ang Cruz nasa- ng Ligas, no? Yes Oo, po. yan. Barangay. Sa amin naman, ang laki kasi ng barangay namin eh. 2 bloke. Ang laki, no? Sa mga sumusubaybay sa amin, lalo na sumusubaybay kay Maestro Eddie Suarez, huwag kayong mag-alala. Darating na dito sa programa natin si Eddie Suarez. At ako naman susunod na awit, Handog ni Florante.
Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nagpaabot na ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ng oil spill kasunod ng paglubog ng 3 barko sa Bataan noong nakaraang buwan. Sa pangunguna ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong. Kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Kasangga rin ninyo ang DOLE na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa Tansa at sa Naik. Pinaliwanag ng Pangulo na kaya medyo natagalan na pagsipsip ay inuna mo ng pigilan ang lalo pang bagtagas ng langis mula sa mga barko at sa pangkalahatan ay naging maayos naman ang pagtugon sa krisis na ito. Marami namang tumulong sa atin, hindi lamang ang ating Coast Guard, hindi lamang ang ating DOST, ang ating DNR, kundi rin po ang mga international na merong mga organisasyon po na ngayon, mga NGO, na kapag may oil spill, ay lalapit at tumutulong, tinuturuan tayo kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga gamit na para mas maganda ang ating magawa. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating ang mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM.
Hala ko, nakikinig siya, hindi pala. Ang susunod naman ng ating awitin, isang grupong awitin, Damdamin. Yan, ang tawag dyan, torpedo. Wala siyang masabi. Alam, mahal niya, pero hindi naman siya nagsalita. Ano ba? Di ba? Pipi. Hindi pipi. Torpedo. Torpe, ganun po yun. Ang susunod naman na aawit ay si Cecil Santos, Kahit Konting Awa. Tama ba? Kahit Konting Awa. Yan kanta pa yan nung panahon ni Flor Contemplacion. Yan, kaya naawit dahil doon nagka-award si Nora Honor sa Flor Contemplacion na yan.
o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating ang mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Wikang ating gamit sa araw-araw sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Daan sa magandang pagsasamahang may lubos na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning. No? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang impact, paano ba ito makukuha at ano ang mga symptoms. So, para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. RP3 Alert.
Heads up! Heads up! Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3. RP3 Alert. 12:78 a.m. Sa mga nakitang pagtingin mo, nagtiwala ako sa'yo, naniwala sa pag-ibig mo, akala'y totoo. Subalit naglahong bigla ikaw, puso'y iniwang may lumbay. Palad ko ba ay sadyang ganyan? O ang buhay nga naman sa mga nakitang pagtingin mo, nagtiwala ako sa'yo, naniwala sa pag-ibig mo, akala'y totoo. Subalit naglahong bigla ikaw, puso'y iniwang may lumbay. Palad ko ba ay sadyang ganyan? O ang buhay nga naman. Yan, si Nico Rong, ang buhay nga naman. Kanino mo dinededicate yan, Nick? Kay Leticia, yung kabugata ko. Ayon. Kabukuhan na. Bisaya yan. Oh, sige, mag-siring nga sa... Open gabi. Ah. Yung kinanta ko, handog ko sa yan, halite ya. Yan. Mihirit tong si Nick, no? Ang susunod naman pong awit, ang inyong abang lingkod, Hinahanap-hanap Kita. Hinahanap kita sa aking pangarap. Hinahanap kita sa lungkot at hirap. Sangiti mo lang, puso ko'y nabihag.
Tinatawag, hinahanap kita, at ngunit isang araw sinta, lumimot ka. Iniwan mo ang puso kong nagdurusa. Sandali mang ako na tatawagin, hahanapin pa rin kita. Ngunit isang araw sinta, lumimot ka. Iwan mo ang puso kong nagdurusa. Sandali mang ako'y sadyang tatawagin, hahanapin pa rin kita. Paborito ng nanay. Nako, si Aling Cordia, yung nanay ko. Ang susunod naman nating awitin ay Lahat ng Araw. Si Ate Pilits pa rin ito. Si Ate Pilita.
Kita'y mamahalin. Yan ang awit pa rin naming tatlo. Si Nick hindi kumakanta. Si Cecil Santos, si Nick Corong, at ang inyong abanlingkod. Pilita Corrales ang nagpasikat niya. Pero hindi lang si Pilita kumanta niya, no? Kinanta rin nila niyan nila Rodora Silva, sila ni Darius Rason. Yan, kadalasan naririnig ko yan nung araw eh. Darius yung huling kumanta niyan. Sina? Darius. Nga si Darius Rason. Buhay pa naman si Darius ha. Oo nga na. May restaurant pa ba yun? May restaurant yun, di ba? Yun nga, ipa-plug ko lang yung bukas naming palabas, yung Sama-sama Salo-Salo, na amin nila Tessie Lagman, nagaganapin sa El Magistrado. Ayun. Merong tape, may live. Ang live namin ay 3 to 5 p.m. Live streaming sa Facebook, live streaming sa YouTube channel nila, hindi sa akin. Okay? Ang susunod naman nating awitin ay ang Walang Kamatayang Maalaala Mo Kaya. Ayan, kasama pa si si Mel Chanco. Maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. Ay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Maalala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan. Ay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan.
Ayan, magpaalam na tayo. Cecil Santos. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat Sa lahat po ng mga nakinig sa atin ngayong araw na ito, lalo na yung mga taga-barangay, ano to? Ano kayong barangay niya? Barangay Kaunlaran. Kaunlaran. At At saka Barangay Cruz Naligan. Ayun, Sa Cruz Barangay Naligan. Pag-asa. Pare-parehong Ayun, pagkataka Mara Quezon City, itong mga to eh. Barangay Pag-asa. Ayun, parang Barangay Pag-asa naman si Nicorong. Ako naman, ang dami kasi nating followers. Hindi lang natin alam kung paano. Kasi isa-isahin ko yung mga dakilang gwardiya diyan sa Imperial Palace Suite. Ano ko diyan eh. Lagi ako diyan. Ayan sila Roberto Cerezo, si Harold Antonio, si si Velces Carandang Jr. Nako, ano masasabihin ko? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming programa. Ayan. Maraming salamat po. Marami pong gustong makinig, kanya lang yung iba. Talagang naghahanap sila. Paano ba diyan makapasok? Hindi nila Madali alam. lang, kailangan nyo lang pumunta kayo dun sa Online Radio Philippines Radio. Ayan natin. Nasa App Store yan, App Store o Google Play Store. Pag na-download na ninyo, siyempre, pipindutin nyo yung RP3 sa ganitong oras, 6 to 7. Marami na nakikinig sa atin, hindi lang taga-Lipa, yung mga taga-Japan nga, na nakikinig sa atin eh. Anugang ko sa Ohio. pamangkin ko sa Canada eh. Sa Canada pa pala. Yun Yan. ang pamangkin ko nandun. Yun nga eh. Sa hapon yung magandang gabi? Nakalimutan ko na. Oo nga, maraming nakikinig sa atin. Hindi Ohio gozaimasu, pang umaga yun eh. Ay, yung anak ko, alam yun, marunong yung Japan. Na-blackout ako. Pero anyway, sa ngayong mga oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat, lalo na doon sa mga hindi namin nabanggit na mga pangalan. Malaki ang suporta na binibigay niyo sa amin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, its fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it.